Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kagapay, happy Monday sa'yo. Kung nasan ka man ngayon, nasa biyahe ka man, sa kusina o kakabangon lang, salamat sa pagpili mo na makinig at magsimula ng araw kasama ang salita ng Diyos. Dito yan sa unang salmo. And welcome po dito sa ating station na 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sabihin ko muna ito ng diretsahan. Alam mo ang hirap maging tapat. Sa panahon ngayon, mabilis tayong mapagod, mabilis sumuko at minsan, mabilis tayong mag-give up. May mga sinimulan tayo na akala natin matatapos natin. May mga pangakong sinabi na hanggang dulo, pero dumating yung time na napagod, dumating ang problem, dumating ang delay, at biglang napatanong ka ng, kaya ko pa ba? Ngayong umaga, gusto kitang i-remind ng isang napakagandang katotohanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay tapat. Sabi sa Deuteronomy 7 verse 9, kilalanin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ay Diyos na tapat. Hindi sinabing minsan lang. Hindi sinabing kapag okay ka. Hindi rin sinabing kapag deserve mo. Diyos na tapat, period. Kaagapay sa mundo natin ngayon, bihira na ang tapat. Aminin mo yan. May mga taong nagsabing, nandito lang ako. Pero ayun, biglang nawala. May mga pangakong maganda pakinggan, pero hanggang salita lang. May mga relasyon na akala mo panghabang buhay, pero panandalian lang pala. Pero ang Diyos, hindi ganyan. Hindi siya umaalis kapag nahihirapan ka. Hindi siya lumalayo kapag nagkakamali ka. Hindi rin siya sumusuko kapag mabagal kang matuto. Kagapay may isang quote na sobrang tumatak sa akin. Sabi doon, God's faithfulness is not based on our performance but on His character. Once again, God's faithfulness is not based on our performance but on His character. Ibig sabihin, kahit minsan hindi tayo consistent, kahit minsan sablay ang desisyon natin, nananatiling tapat ang Diyos dahil iyon ang kaniyang pagkatao. Kaagapay, baka may mga pinagdadaanan ka ngayon na matagal na, paulit-ulit mong pinagdarasal, paulit-ulit mong hinihintay at para bang walang nangyayari. Pero pakinggan mo to ang paghihintay ay hindi ibig sabihin na pinababayaan ka na. Minsan, doon mas nakikita ang katapatan ng Diyos. Sa araw-araw na paggising mo, sa lakas na ibinibigay niya kahit hindi mo hinihingi. Sa pag-asang hindi tuluyang nawawala kahit gusto mo nang sumuko. Alam mo, ang katapatan ng Diyos ay hindi laging dramatic. Hindi laging may fireworks. Minsan tahimik lang, pero totoo. At dahil siya ay tapat, may tanong din siya sa atin. Handa ka bang manatili? Manatili kahit hindi malinaw ang sagot. Manatili kahit hindi mo ramdam. Manatili kahit parang ikaw na lang ang lumalaban. Faithfulness doesn't always look big. Minsan, makikita mo ito sa simpleng desisyon sa araw-araw. Sa panalangin kahit pagod, sa paggawa ng tama kahit walang nakatingin, sa pagsunod kahit walang papuri. Hindi hinihingi ng Diyos na maging perfect ka. Hindi niya rin hinihingi yung mga bagay na gusto mo o yung mga bagay na gusto mong i-offer sa Kanya. Hinihingi niya yung puso mong tapat at handang manatili. Kaya for now, kaagapay, let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful day na ipinagkaloob mo. Salamat po dahil ikaw ay tapat magpakailanman.
Sa gitna man po ng aming kapabayaan, ng aming pagod, ng kasalanan, ikaw po ang aming lakas. Sa gitna po ng aming mga pagdududa, ikaw po ang aming sandigan. Lord, we ask for your help. Tulungan mo kaming maging tapat at manatili sa iyo sa maliit at malaking bagay ng aming buhay. At syempre, Lord, bigyan mo po kami ng pusong marunong magtiwala at lakas na magpatuloy kahit mahirap. Panginoon, gabayan mo po kami sa araw na ito, ingatan mo kami, palakasin, pagyamanin at patatagin mo po kami. Salamat Lord dahil hindi mo kami binibitawan kailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaagapay, kung pakiramdam mo ngayon ay nangihina ka, kung pakiramdam mo ay parang nauubos ka na, gusto kong marinig mo ito ng malinaw. Hindi ka binibitawan ng Diyos. At dahil siya ay tapat, may dahilan ka pa para magpatuloy ngayon. Keep on keeping on. Keep trusting God. Sabi sa Lamentations 3 verses 22 and 23, hindi nagwawakas ang tapat na pag-ibig ng Panginoon. Bawat umaga ay bago ang kaniyang pag-ibig. Ibig sabihin, bagong lakas ang ibinibigay niya sa iyo ngayong umaga. Bagong pagkakataon, bagong dahilan para magtiwala muli. Maraming salamat sa iyo kaagapay sa pagsama sa ating program. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At request ko naman sa iyo, ano ba ang natutunan mo sa ating devotion ngayong umaga? Paki-comment mo naman kaagapay and don't forget na i-share ang ating broadcast, ang ating program sa iyong Facebook, sa iyong mga group chats. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan
ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.